Sa po mabiyayang umaga sa bawat isa po sa atin. Sa araw na ito ay magpapatuloy po tayo sa ating book by book na ito po ay makikita natin sa 2 Peter chapter 1 verse 1 to 21. At si Peter po ang sumulat nito, pangalawang sulat po niya ito. Siya po ay lingkod ng Diyos, disipulo ng Panginoon, at siya po ay kasama sa 12 disipulo ng Diyos. Siya rin po ang nagkanulo kay Jesus ng 3 beses, ngunit ginamit po ng Diyos ang kanyang buhay upang maraming maligtas sa lugar kung nasaan siya. So ngayong araw na ito ay pakinggan po natin ang message ng God na ito po ay aking pinamagatan, Step Up. Ang ating pong pananampalataya ay hindi lamang po nagtatapos sa pagsisimula, ngunit kailangan po mag-level up ang ating pong pananampalataya. Kaya sabi ni Peter sa chapter 5 ng 2 Peter verse 1, chapter 1, gawin ninyo ang lahat ng inyong makakaya upang idagdag sa inyong pananampalataya. So, ang Kristiyanong lumalago ay Kristiyanong totoo at nag-i-step up. Nagle-level up ang ating faith sa ating Panginoon. So, sa araw na ito ay gusto ko pong ibahagi ang 7 bagay na ito na kailangan po nating idagdag upang lalo pong mag-level up, mag-step up ang ating pananampalataya. Una ay ang kabutihan. Idagdag ninyo sa inyong pananampalataya ang kabutihan. So sa ating pong pananampalataya, hindi lamang enough na tayo nananampalataya, bagkus kakitaan po tayo ng kabutihan. May nakakakita man, mayroon mang nagbabayad sa atin, may mang pumapalakpak sa atin, ngunit kailangan po natin gawin ito sapagkat ito po ang kalooban ng Diyos. Pangalawa, kaalaman, at sa kabutihan ang kaalaman. Sabi sa 2 Peter chapter 1 verse 5. Lumalim sa pagkaunawa sa salita ng Diyos, hindi lang emosyon kundi may direksyon. Kailangan po lumalim po ang ating pagkakilala sa ating Panginoong Hesus. Kung paano po natin iniidolo ang isang tao, kailangan po natin makilala siya hanggang sa lahat ng pagkatao niya. Ganun din po dapat ang pagkakilala natin sa ating Panginoong Hesus. Pangatlo, pagpipigil sa sarili. Sabi niya sa verse 6, sa kaalaman ang pagpipigil sa sarili. Ang tunay na malakas ay marunong magpigil sa salita, damdamin at tukso. Kailangan po nating magpigil sa ating sarili. Lalo na po sa pagkain, lalo na po sa kahinaan, lalo na po sa pagsasalita, lalo na po sa ugali. Kailangan po nating mapigilan ang bawat bagay na hindi po kaaya-aya sa harap ng ating Diyos. Sapagkat ito po ang magbibigay sa atin ng pagpapala. Kung tayo po ay may self-control, mabubuhay po tayo ng matagal kasi hindi natin kinakain yung mga bagay na hindi dapat natin kainin. Yung mga pagkain na hindi na dapat natin kainin. May self-control tayo, hindi tayo nagpapatakbo ng napakabilis, hindi tayo nakikipagkarera sa kalsada, at hindi din po tayo nakikipag-away. So yun po, ang tunay na malakas ay marunong magpigil sa salita, damdamin, at higit po sa lahat, sa anumang klaseng tukso. Pang-apat, pagtitiyaga. Sa pagpipigil sa sarili, ang pagtitiyaga, sabi niya sa verse 6, patuloy kahit mahirap, hindi sumuko, hindi umaatras, kahit walang mabilis na resulta. Huwag tayong umatras, huwag tayong pumigil. Magtiyaga tayo kahit anuman ang sitwasyon na pwede pa nating pagdaanan pagdating ng panahon. Magpatuloy po tayong maglingkod, magpatuloy po tayong itaas ang pangalan ng Diyos at gawin ang tama. Pangatlo, panglima, kabanalan. Sa pagtitiyaga ang kabanalan, sabi niya sa verse 6, mamuhay ng may takot sa Diyos, hindi perpekto pero pusong itinatama. Tayo po ay ongoing sa pagiging perfect. At dahil sa awa ng Diyos, tayo po ay nakakapamuhay ng may kabanalan sa harap ng ating Diyos na buhay. And then pang-anim, pagmamahalan sa kapatid. Sa kabanalan ang pagmamahalan bilang magkakapatid. Sa verse 7, maging tunay na kapamilya sa pananampalataya, walang inggitan kundi pagdamay. Ito po ang kailangan nating apply sa loob ng iglesia, sa loob ng ating tahanan, ang pagmamahalan sa ating mga kapatid. Sa pang-pito, pag-ibig o yung agape. Sabi niya sa verse 7, at sa pagmamahalan ang pag-ibig. Ito ang pinakatuktok
Walang kondisyong pag-ibig gaya ng pag-ibig ng ating Panginoong Hesus. And kung ito po ay ating may apply sa buhay natin, tunay na ang buhay po natin ay tataas at mag-step up ang ating pananampalataya at lalong lalago ang buhay Kristiyano po natin. Sabi niya sa verse 8, sapagkat kung taglay ninyo ang pinagyaman ng mga katangiang ito, magiging masipag kayo at magbunga sa pagkakilala sa ating Panginoong Hesukristo. Ang taong hindi lumalago ay nalilimutan ang biyaya ng Diyos. Pero ang lumalago ay pinagpapala, matatag, at pakinabang. Ito po ang message ng ating Panginoon. Mag-step up po tayong sama-sama, walang maiiwan, magtulungan po tayo, magpanalaginan po tayo, tanggapin ang bawat isa, at sama-sama po tayo na paglingkuran ng Diyos at sama-sama, sabay-sabay po tayong aangat sa ating pananampalataya. Sa Diyos lamang po ang papuri at sa Diyos lamang ang lahat ng pasasalamat. Purihin po siya at salamat. God bless.